Alex Crossover Boys. Kabado ako habang hinihintay ang asawa kong makauwi. Kahit inaasahan ko nang aabutin na naman siya ng madaling araw at paniguradong lasing na naman ito, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa kanya, lalo na at galit na naman ito sa akin. Inaantok na ako sa paghihintay ng pagdating nito, lalo't mag-uumaga na pero wala pa rin ito. Pinili ko na lamang maligo na para magising ang diwa ko at nagbihis papasok ng trabaho. Mapait ako napangiti at pilit pinatatatag ang sariling umakto ng normal na natiis niyang hindi umuwi ngayon sa akin. Marahil ganoon katindi ang galit niya na hindi na ako masikmurang makita. Hindi ko naman siya masisisi kung iba ang iniisip niya sa akin. Sino ba naman ako para umangal o ipagtanggol ang sarili sa mga panghuhusga niya? Walang saysay na magpaliwanag ako sa kanya dahil sarado din naman ang isip niya pagdating sa akin. Good morning, Sir Alex. Ang aga mo naman. Nakangiting bati ni Manong Guard sa akin at pinagbuksan pa ng pinto papasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Salamat kuya. Magandang umaga din po. Tumangulang naman ito at bahagya pang yumuko. Sarado pang restaurant at tanging mga chef pa lang ang nandito na kasalukuyang busy sa kusina ngayon nagluluto na. Tumuloy na ako ng office ko at dito na muna umidlip. Total may 2 oras pa naman ako bago kami magbukas. Napasulyap ako sa phone ko at napahinga ng malalim nang makitang wala man lang message ang asawa ko kung uuwi ba o nasaan ito. Naupo ako sa swivel chair at sumubsob sa mesa ko at ginawang unan ang braso. Sumasakot na rin ang ulo ko sa magdamag kong walang tulog kahihintay sa asawa ko. Pupungas-pungas ako na paayos ng upo sa pagkatok ng kusino sa mesang kinasusubsuban ko. Mukhang napuyat ka. Nakangiting saad ng Diyos ang boss ko. Napahilamos ako ng palad sa muka at napainat ng mga braso kong nangangalay. Sorry, time in na muna ako. Tumangulang naman itong naupo sa kaharap kong swivel chair at pinag-aralan ang ranking ng kita ng restaurant nito. Napapanguso pa ito na tutok sa binabasa na lalong ikinalakas ng datingan niya. Paglabas ko ng office ay may mga customer na agad kahit kabubukas pa lang. Sikat kasi ang restaurant ni Kate kaya walang pahinga ang mga empleyado dito lalo na sa kusina na kaliwat kanan ang iba't ibang putaheng tinututukan ng mga professional chef na kinuha ni Kate. Good morning, handsome. Pilit akong ngumiti sa bumati sa aking bagong dating na si Krisha. Umiindayo pa ang balakang nito sa paglakad na tila nakasalang sa isang beauty pageant. Naiiling na lamang ako sa isip-isip ko na mapasadahan ang kabuuan nito mula sa pulang stiletto nito. Black pencil skirt na sa sobrang iksi. Isang tuwad lang nito ay makikita mo na ang bukana ng langit. Naka-sleeveless white ito na pinatungan ng red blazer. Maging ang lipstick ay pulang-pula na siyang laging postura nito. Morning. Simpleng bati ko at akmang babalik na ng opisina nang habulin ako nito at minadali lang na mag-time in. Lex, pwede ka ba tonight? Hang out naman tayo with my friends. Don't worry, it's my treat. Please? Napahinga ako ng malalim sa pabebeng pakausap nito at pasimpleng minaklas ang mga kamay nitong automatikong napayapos sa braso ko. Sorry, Krisha. May lakad na kasi ako eh. Pagkakaila ko para makaiwas sa paanyayan nito. Kabisado ko na ang mga babaeng ganito ang galawan. Sa uri pa lang ng pagtitig nito sa akin ay para na niya akong hinuhubaran sa isipan. Kung dati ay game ako sa mga nagkukusang lumapit at handang magpaanyayang makipaglaro sa akin, ngayon hindi na. Kahit pa magsubad ang mga ito sa harap ko ay wala akong planong sulyapan ang kabuuan nila. Dahil yun sa honey ko. Si Leah. Kaya nga hindi ko masisisi ang honey ko na mag-isip ng kung ano-ano dahil na rin sa ikinikilos nitong co-manager ko. Napanguso itong kitang hindi nagustuhan ang sagot ko kaya tinalikuran ko na ito at hindi na hinintay ang sagot. Wala ka bang pasok? Tanong ko dito at bumalik na sa upuan kong kaharap ito. Mamaya tanghali pa. Anong oras na kauwi si Leah? Natigilan ako sa pagsasign ng mga papeles para sa approval ko sa naitanong nito.
Napangat din ito ng mukha sa akin na bakas ang pagtatanong sa pagkakatulala kong napatitig dito. Hindi siya umuwi eh. Mahinang sagot ko at napayo ko para hindi niya makita ang panunubig ng mga mata ko. Wait, what do you mean hindi siya umuwi? Saan sumuot ang gagang iyon? Napalunok akong pasimpleng nagpahid ng luha. Maya-maya pa dinig ko ang cellphone nitong may dinadial kaya nanatili akong nakayuko. Hey buddy, good morning. Sa Buena Vista ba? Natulog sa kondo ni Villaga? Natulog kagabi? Bungad nito sa kausap. Ano? Bulalas nitong napatayo kaya napaangat ako ng mukha. Naglakad dito sa gawin ng bintana palayo sa akin habang nakatapat ang aparato sa tenga. Sunod-sunod ako napapalunok at nilukob ng kakaibang kaba. Baka sa itsura nito na tila problemado sa kausap at panayang hawi sa buhok na nakalugay. Maya pa'y lumapit na ito kaya nagkunwari na akong sa mga papeles na nakaharap, nakatuon ng atensyon. Napahinga pa ito ng malalim at ramdam ko ang nanunuot nitong matiim na pagkakatitig sa akin. Alex, nanigas ako sa pagtawag pa lang nito sa pangalan ko. Don't worry about her. Nagpapalipas lang iyon ng sama na loob. Kinausap niya kasi ako kagabi sa bar na hindi niya gustong napapalapit ka sa mga babaeng empleyado ko dito, lalo na sa Christian na iyon, na kung makahawak sa iyo parang pag-aari ka. Unawain mo muna ang asawa mo. Nagsasalos lang iyon. Napalabi akong tumatango-tango habang pinapaikot-ikot sa daliri ko ang sign pen na hawak. Sige, alis na ako. Ikaw nang bahala dito, yung baliw kong kaibigan, magandang pinapasalos mo rin minsan. Malay mo, ma-lost control na naman yun at mapaamin na ng totoong nararamdaman sa'yo. Napatingala ako dito na nagtatanong ang mga mata. Nangingiti naman ito at kumindat pang ikinatikom ng bibig ko sa pagkakanganga sa isinaad nito. Para akong natuod nang magtungo ito sa likuran ko at tumapik sa balikat ko. Hayaan mo na muna siya. Mag-focus ka na lang muna dito sa restaurant para malibang ka, okay? Huwag ka na magtampos sa baliw mong asawa. Mahal ka rin nun. Pumalik pa ito sa ulo ko bago tuluyang lumabas na opisina. Gustong magdiwang ng isip at puso ko sa pagbibigay nito ng pag-asa sa akin na posibleng mahal na rin ako ng asawa ko. Kahit hindi ako sigurado kung totoo ba iyon o pinapakalma niya lang ako para makapag-focus sa restaurant niya, ay sobrang saya ko pa rin na marinig mula sa matalik na kaibigan ng asawa ko na mahal din niya ako. Lumipas pa ang ilang araw na hindi pa rin umuwi si Leah ng unit namin. Nakakasanayan ko na nga na hindi ito umuwi. Maging si Kate at mga kaibigan nito ay hindi na rin nagagawin ng restaurant kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit gustong-gusto kong message o tawagan ng asawa ko, ay mahigpit kong pinipigilan ang sarili dahil panigurado din namang hindi siya sasagot. Sasaktan ko lang lalo ang puso ko na aasang makakausap na ito. Sobrang miss na miss ko ng asawa ko na walang pakialam sa akin. Ang sama talaga niya. Napakatigas ng puso niya. Hindi man lang iniisip kung kumusta naman ako. Kung nakakatulog pa ba ako na maayos o nakakakain sa tamang oras. Wala talaga siyang pakiramdam. O sadyang wala lang talagang pakialam sa akin. Hey dude, what's up? Pilit akong ngumiti sa bungad sa akin ni Teo na sinalubong ako. Himala, naligaw ka yata, dude. Natatawang saad ni Aljur pagkakita sa akin na akbay ni Teo at iginiya sa counter nitong resto. Sabay tapik sa balikat ko. Bakit? Bawal na ba ako dito? Gusto ko lang maglibang kahit sandali. Nakaka-stress kayo mag-manage ng malaking restaurant na sikat na tao. Pagkakaila kong ikinatango-tango naman ng mga ito at pinagsalin pa ako ni Bricks ng shot ko. Swerte mo nga eh. Biruin mong ikaw ang kinuha manager ng baby Kate ko sa restaurant nito. Sabit mo naman kami dyan, dude. Kahit maging waiter lang doon. Saad nitong sinang-ayunan ng apat. Napailing akong pilit na ngumiti sa mga ito. Tanungin ko si Kate kung may bakante pang pwesto. You know, you're really the man, dude. Panabay pa nilang hiyaw na nag-apirang ikinangiti ko. Nasaan ang asawa mo? Sana man lang sinama mo, dude. Napangiwi ako kay Aljur at inisang lagok ang shot ko. Busy din, saka iyo ko siyang nagpupunta dito. Delikado sa kapakanan niya. Pagdadahilan ko na lamang para hindi na sila manguli tungkol kay Leah. Kaya nga ako nandito para maglibang at makalimot saglit sa dinaramdam ko sa asawa ko. Mabuti na lamang hindi na nangulit pa
ang mga ito tungkol sa asawa ko. Kaya kung saan-saan na napupunta ang topic naming magkakaibigan habang umiinom dito sa may counter. Hindi ko nga napansin ang oras at maghahating gabi na pala. Uwi na ako. Baka nakauwi na si Leah at iba na naman ang isipin. Tumayo na ako at muntik pang mawala ng balanse sa bigla ang pag-ikot ng paligid ko. Hey, kaya mo ba? Ihatid ka na lang namin sa labas. Presenta ni Luigi at inakbayan na ako. Sumunod din naman ang apat sa amin nang biglang may humarang sa dadaanan namin palabas. Napalunok akong napakunot noon ng mapatingin sa grupo ng mga kalalakihan na siyang humarang sa amin. Alex, long time no see. Nakangising asong saad ng leader nila na matiim na nakatitig sa akin. Umayos ako ng pagkakatayo kahit medyo umiikot pa rin ang paligid sa paningin ko. Yes? Who are you? Napahalakak ito maging ang mga kasama. Tara sa labas at nang maipakilala ko sa iyo kung sino ako. Hindi pa man ako nakakasagot ay binawi na niya ako mula sa pagkakaakbay sa akin ni Luigi at inakay palabas. Sumunod din naman ang mga kaibigan ko na kitang kabadong tulad ko. Napalunok ako nang hilahin ako nito sa kanto kung saan walang masyadong taong dumaraan lalo't hating gabi na. Kinuwalyuhan din ako nitong marahas de sinandal sa pader at kaagad na sinikmura ang ikinayuko ko. Alex! Napalingon ako sa gawin ng mga kaibigan ko ngayon dakma nang nakadapa sa semento na makasamahan nitong matamang kaming pinapanood. Dinakmal pa ako nito sa panga at badiing ibinao ng hinlalaki at hintuturo nito sa pagkakapisil sa pisngi ko na ikinatingala sa kanya. Napalunok ako nang mamukhaan ito. Asawa siya ng isa sa mga naka-fling ko dati. Hindi ko naman alam na may asawa na ang babaeng lumapit na iyo noon sa akin. Kaya't naikama ko at ang masaklap, dinala niya ako sa unit nila kaya naabutan kami nitong asawa niyang magkatabi sa kama nila kinabukasan. Sunod-sunod ako napalunok nang mamukhaan ito. Nawala din bigla ang kaninang kalasingan ko nang makaharap ito ngayon. Ngumisi pa ito. Muli akong sunod-sunod na sinikmura ang ikinahina at luhod ko. Hindi ako makalaban sa laki niyang tao. Kaagad din ako nitong kinuwelyuhan at muling itinayo ng marahas na isinandal sa pader kaya napadaing akong tumama ang likod ko sa matigas na semento. Sisirain ko ngayon ang mukha mong pinagyayabang ng malanding asawa ko. Hindi ka na natuto? Hanggang ngayon nakikipagkamutan ka pa rin sa asawa ng may asawa? Bulyaw nito sa pagmamukha ko. Ano bang pinagsabi mo? Matagal na akong walang connection kay Nadia. Nangihinang sagot kong pagak nitong ikinatawa. Kita sa peripheral vision ko na may hinugot ito sa tagiliran na ikinalunok ko. Tingnan natin kung wala na ba talaga. Bulong nito isinandal ako patayo at nanigas ako nang maramdamang sinaksak ako sa tiyan ko na ikinanigas kong lalo. Hindi ako makakilos sa pamamanhid ko at ramdam ang mainit na likidong umaagos na ngayon sa damit ko. Nangihina ako napaluhod at nasapo ang tiyan kong malaya nang rumaragasa ang dugo. Dinig ko pa ang panabay na pagsigaw ng mga kaibigan ko sa pangalan ko nang biglang napasilampak sa harap ko ang lalaking sumaksak sa akin kasabay ng paghila sa akin patayo ng kung sino. Leah! Naluha ako mabungaran ang galit na galit kong asawang siyang nagpabagsak sa lalaking sumaksak sa akin. Take Alex out of here! Maotoridad nitong utos kina Luigi at Adam na natuod na rin, tulad ko, na siyang nakaakay sa akin sa magkabila ang braso ko. Sino ka? Kabadong tanong ng lalaking nakasilampak pa rin sa pagkakaupo sa semento. Saka ko lang napansin, nakataob na lahat sa semento ang mga tao nito na dumadaing sa pagpapabagsak ng 5 pa nitong kaibigan. Ako? Wala kang karapatang makilala kung sino ako. Damn you, asshole! Pero ang lalaking dinali mo ay asawa ko. Kulang pa ang buhay mo para ipambayad sa paggalaw mo kahit dulo ng buhok nito. Napaatras ito na maglakad na si Leah palapit sa kanya na nakangising parang demonyo. Sunod-sunod kaming napapalunok at walang kakurap-kurap na nakatutok kay Leah ang paningin. Nilukob ako ng matinding takot at kaba. Ito ba ang sinasabi ni Charles na katangi ang nakakatakot kapag sinapian sila Leah at mga kaibigan nito? Ito ba ang sinasabi niya ibig sabihin ng pangalan ng kanilang grupong The Fierce Ladies? Alex, honey,
Close your eyes. I don't want you to see. House, your angel turns into devil. Sad nito pero sa lalaking nanginginig na sa takot matiim na nakatitig. Napailing-iling akong panay ang tulo ng luhas sa naad nito nang mapalingon sa amin tatlo. Turn around, honey. Kalmadong saad nito kaya wala na akong nagawa nang igi akong patalikod ni Luigi at Adam. Mahuha ka. Hindi. Marin ako napapikit sa pakiusap nito kay Leah at hindi na natapos na sasabihin kasabay ng paglagutok ng kung anong tila binalian. Nangihina na rin ako't umiikot na ang paningin sa natamong saksak. Alex! Pagtawag pa ng dalawang pinsan kong nakaakay sa akin sa tuluyang pagbigay ng mga tuhod ko. Iglap lang ay nasa harapan na namin ng isang van at ang asawa ko na ang siyang may akay sa akin. Nalingunan ko pa ang lalaki ngayon nakahandusay na sa daan at hindi na gumagalaw. Nadilat ang mga mata. Pinatay ba siya ng asawa ko? Kung hindi si Leah may gawa, sino? Pumatay siya ng dahil sa akin? Napaiyak ako nang ihiga ako ng asawa ko sa upuan at hinubad pa ang sweater nitong idiniin sa sugat ko para pigilan ang tuluyang pagbulwak ng dugo ko. Hey honey, kapit lang ha. Nandito na ako. Sandali na lang. Pagpapatahan pa nito habang ipinaunan ako sa hita nito na yakap ako sa ulo. Kahit nilalabanan kong huwag matangay sa antok at panghihina ay tuluyan pa rin akong bumigay at natangay sa dilim. Thank you honey for saving me. Leah's personal voice. Napadapa ako at kinapa ang katabi kahit inaantok pa ako. Nangunot ang noo kong hindi ko makapa ang asawa ko. Napasilip ako ng isang mata at napabalikwas ng mabungarang nasa silid ako na unfamiliar. Napasapo ako sa ulo sa pagkirot nito at pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. Shit! Napabango na ako at tumakbo sa banyo para makapaghilamos. Mangiyak-iyak akong pinakiramdaman ang sarili kung may gumalaw ba sa akin at nakahinga ng maluwag na maayos naman ako. Tanging ulo ko lang ang kumikirot dala ng hangover ko. Paglabas ko ng silid ay napatalon ako sa baritonong boses na nagsalita sa likuran ko na ikinanigas ko. Good morning, Malia. Breakfast is ready. Hindi ako makakilos sa pagkakatulos ko sa kinatatayuan. Kahit hindi ko ito lingunin ay kabisado ko ang baritonong boss dito na napakalambing ang dating. Hey, I said breakfast is ready. Come, join me before I'll drive you home. Para akong manikang napapasunod na lamang nang akayin ako nito sa gawin ng kusina nitong unit niya. Lalo kang gumanda. Kumusta ka na? Saad nito habang pinaglalagyan ako ng pancake na gawa nito at pinahiran ng chocolate syrup. Hanggang ngayon alam na alam pa rin nito ang mga paborito ko sa agahan. Nakaready na rin ang hot chocolate drinks ko. Napatikim ako dahil pakiramdam ko ay may batong nakabukol sa lalamunan ko sa muli naming pagkikita ng taong ito. Kung bakit ba naman kasi ito pa ang nakakita sa akin kagabi sa bar. Hindi ko akalaing makikita ko pa ito dahil buong akala ko ay sa Amerika na ito maglalagi sa pag-migrate ng buong pamilya nito doon 5 taon na ang nakalipas. Why am I here? Paano ko nakarating ng lugar mo? Formal kong tanong. Well, I saw you last night at your friend's bar. Drunk. May pananarmon sa tono nito ikinabusangot ko. What's that? A promise ring? Or engagement ring? Nguso pa nito sa kamay kong kinasusuotan ng wedding ring ko. Wedding ring? Simpleng sagot ko at nagsimula ng kumain dahil kumakalam na rin naman ang sikmura ko. Napataas ang kilay ko dito nang masamid ito sa iniinom na kape. Muntik na ako maniwala. Natatawang saad nito ikinangisi ko. It's up to you if you don't believe me. Napalas ang pagkakangiti nito at matiim akong tinitigan na parang binabasa ang kilos ko. I'm back now, Malia. Come on, nakanda na akong ipaglaban ka. Tumatango-tango lang akong tila baliwala ang narinig dahil wala naman na akong maramdamang iba ngayon, kundi ang makauwi na sa asawa kong paniguradong nag-aalala na sa hindi ko pag-uwi. I'm serious. Napaangat ako ng mukha dito at pinakatitigan sa kanyang mga matang nangungusap. Too late, Gio. May asawa na ako. Then annul him. No way.
Why would I? Agarang sagot ko. Kita ang pagdaan ng puot sa mga mata nitong nanubig na ikinaiwas ko ng tingin. Malia, please. Come back now, sweetheart. Nandito na ako. Hindi na ulit ako. I'm done. Putol ko at tumayo na ikinasunod nito. I'll drive you home. Alok pa nito habang nakasunod sa akin palabas ng kitchen nito. No need, Gio. Baka magselos pang asawa ko. Hindi ko sinasaktan iyon dahil mahal na mahal ko iyon. Kasi ganoon naman dapat ang mahal mo, hindi ba? Iiwasan mo ang mga bagay na makakasakit sa damdamin niya. Patama kong ikinalunok nito na mababakasan ng guilt sa mukha. Tinalikuran ko na ito at naglakad palabas ng unit nito. Pero natigilan ito nang pumihit ako at tinaasan ng kilay na ikinapulan ng mukha. Thank you for taking good care of me last night and preparing breakfast for me. I appreciate it, Gio. Pero hanggang thank you lang ang kaya ko ibigay sa'yo. So please, huwag ka na makulit. I'm happily married with my husband now. Bumalik ka na ng Amerika. Huli ka na. May asawa na ako at mahal na mahal ko iyon. Higit kanino man. Diretsahang saad ko na ikinapula at lunok nito. Kitang bumulatay din ang sakit sa mga mata nito pero pinatatag ko ang sarili at pinanatiling emotionless ang mga mata kong nakatitig dito. No, hindi ako naniniwalang mahal mo siya. I know you, Malia. Walang lalaking makapapalit sa akin sa puso mo. I'm going to win you back again, sweetheart. By hook or by crook. Napahinga ko ng malalim at hindi na nagkomento pa. Gusto ko na lang makauwi. Paniguradong hinihintay ako ni Alex magdamag at nagtatampo na iyon na hindi ako nakauwi. Lumabas na ako ng unit dito at tumuloy na elevator. Mabuti na lamang at hindi na ito sumunod sa akin, palabas. Napasandal ako at pinakatitigan ang refleksyon ko sa salamin na nakaharap. 5 taon na rin ang nakalilipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. 5 years ago. Malia, I know you're still young at your age but still, I want to ask you this. Will you marry me someday, sweetheart? Napatakip ako ng bibig at naluluhang tumango-tango na iniabot ang pala dito. Yes, Gio. Wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw lang. Tumulo din ang kanyang luha habang nakaluhod sa harap ko at kaagad na isinuot ang promise ring sa daliri ko. Promise me, Gio. Hihintayin mo ako, ha? Nakangusong saad ko habang nakatingala dito na nakayapos sa bewang ko. Yeah, that's a promise, sweetheart. Napangiti na akong napapikit ng mariin itong humalik sa noo ko. Natatawa ito nang pinatulis ko ang nguso ko at pinisil ang tungki ng ilong ko at doon humalik. Someday, sweetheart, kapag nasa 18 ka na, nang hindi ako ma-child abuse. Napanguso akong ikinatawan nitong muling humalik sa noo ko at yumakap ng napakahigpit. High school graduating pa lang ako at age 15, habang si Gio ay nasa 20 na at katatapos lang gumraduate sa kinuhang kursong medisina. Magkalaban ang pamilya namin sa negosyo kaya palihim lang kaming nagtatagpo ni Gio sa tuwing break time namin dahil parehong tutol ang mga magulang namin sa aming pagmamabutihan. Akala ko tutupad siya sa usapan at pangakuan naming walang makapaghihiwalay sa amin dalawa. Pero akala ko lang pala. Isang araw nalaman ko na lamang na palipad na ang pamilya nito sa Amerika. Kaya napasugod ako noon sa airport para mahabol ito at umaasang ipaglalaban niya ako o kay maninindigan sa pangako sa akin pero nagkamali ako. Gio, huwag naman ganito. Mamakaawa ko sa'yo. Humahagulhol kong pagmamakaawa na kulang na lamang ay lumuhod na ako sa harapan nito at walang pakialam kahit pinapanood na kami ng mga tao. Enough, Malia. We're done. Kalimutan mo na ipinangako ko sa'yo dahil wala na akong plano tuparin pa iyon. Walang emosyong sagot nitong lalo kong ikinahagulhol na napapailing. Paano ako, Gio? Nangako ka. Bakit ngayon kung mag-iwan ka dahil ko pang may sakit na nakakahawa? Naiiwanan mo lang basta na walang kaalam-alam. Napahinga ito ng malalim na tila na uubusan ng pasensya sa pagdadrama ko sa harapan nito. Grown up, Malia? Mahirap pang intindihin. Iyoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Or should I say,
Hindi naman talaga kita minahal. Ginamit lang kita para makakuha ko ng impormasyon sa kumpanya ninyo. Napailing-iling ako dito na patuloy sa pagtagis. Mahigpit ko itong hinawakan sa kamay at nagsusumamong tumitig sa kanyang mga matang walang kakinang-kinang. Hindi tulad dati na kumikislap ang mga iyon kapag nakatitig ito sa akin. Maghihintay ako, Gio. Sabihin mo lang. Nakikiusap ako kahit ilang taon. Handa akong maghintay, mangako ka lang. Mangako kang babalik ka. Babalikan mo ko, please, Gio. Pilit itong binaklas ang mahigpit kong pagkakahawak sa kamay nito at pabalang na iwinak sa mga kamay ko. I said enough. Wala ka na bang dignidad, ha? Hindi kita mahal. Naligas ako na paatras sa pagsinghal nito. Nangihina ako napaluhod at walang ibang nagawa kundi pagmasdan ng figura nitong paliit na ng paliit sa paningin ko. Para akong basang sisiw na talunang nakasalampak sa kalagitnaan ng airport at pinagbubulungan ng mga dumadaan. Kung hindi pa ako nahanap ng mga bodyguards ko, ay hindi pa ako naiuwi ng mansyon. Dahil sa nangyari ay nakasama ang skandal na iyon sa imahe ng kumpanya ni Grandpa at nagsilipat sa kumpanya nila Gio ang mga investors namin. Mula noon ay naging mahigpit na rin si Grandpa sa mga kilos ko, lalo na sa pakikipagrelasyon. Mapait ako na pangiti sa sarili at nagpahid ng luha bago lumabas ng elevator at nag-abang ng taxing masasakyang pauwi. Hindi na ako mahinang batang Malia na nakilala mo, Gio. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa isang katulad mo. Pagkausap ko sa sarili habang tanaw ang condominium building na kinaroroonan ng unit nito. I'm sorry, honey. I'm coming home. Mariin akong napapikit habang binabagtas ng taxing kinalululanan ko ang daan pa uwi ng kondo namin ni Alex. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay nag-ring na ang phone ko. Sunod-sunod akong napalunok at namutla na mabasang sa Grandpa ang caller. Nanginginig ang kamay kong pikit matang sinagot ang tawag nito at inihanda ang sarili sa mahaba-habang panenermo na naman ito. Grandpa, patamad kong sagot. Where the hell are you, Malia? Ha? Nailayo ko ang aparato sa tenga ko sa nakabibinging bulyaw nito sa kabilang linya. Come home and explain everything. Or explain your side to me. Dagdag pa nitong ikinanigas at pawis ko. Yes, Grandpa. I'm on my way. Pagdating ko ng mansyon ay inihanda ko na ang sarili sa mga maaaring nalaman ni Grandpa sa pagsasama namin ni Alex. Grandpa, napalingon itong nakaupo ng sofa na agad tumayo pagkakita sa akin. Nagtatagas ang pangana na mumula muka at leeg nitong nalilisik ang mga matang nakatutok sa akin. Natuod ako at tinayaan na itong lumapit sa akin dito sa gitna ng sala. Grandpa, napatabingi at namanhid ang kaliwang pisngi ko sa lakas ng pagkakasampal nito. Hindi kita pinalaki para dungisan mong apelidong pinoprotektahan ko. Paano mo nagawa ito sa asawa mo, ha? Ano bang meron na lalaki iyon at hindi mo mabitaw-bitawan? Sunod-sunod na itong bulyaw. Nanginginig akong dahan-dahang napalingon dito at halos bugahan na ako ng apoy sa nakikitang galit sa mga mata nito. Grandpa, I can explain. Muling napatagilid ang pisngi ko sa muling pagsampal nito sa akin na muntik kong ikawala ng balanse. Napahaplos ako sa kaliwang pisngi kong nangangapal na sa 2 beses nitong pagsampal sa akin na ngayon niya lang nagawa. Explain? Huh? How can you explain these photos of you with that asshole? Huh? Bulyaw nito at inihagis sa mukha ko ang mga litratong sumabog sa sahig. Napaluhod akong nanigas nang makita ang mga larawang kuha sa amin ni Gio sa gilid nito na hubot-hubad na magkayakap at natatabingan lang ng comforter ang katawan namin. May mga kuha din doon na nakahalik ito sa noo at mga labi ko. Meron ding nakapatong ito sa akin, nakita ang kabuuan nitong hubot-hubad habang nasa ilalim ako nito. Napaluha akong umiling-iling nang biglang mapadaing si Grandpa na ikinatingala ko. Naaalarma akong nadamayan itong napaluhod habang sapo ang dibdib. Grandpa! Yaya, help me! Natatarantang pagpapasak lolo ko habang yakap sa Grandpa na nawala na ng malay sa bisig ko. Pagdating namin ng ospital ay kaagad inasikaso sa Grandpa na unstable pa rin ang lagay sa pagkakaatake na naman ito
sa puso ng dahil sa akin.